Mga kapaglaom, have you ever had struggles from your impulsive behavior? What are the possible reasons of our impulsivity and how can we combat such behavior? Join us as we seek biblical remedy for impulsiveness here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Happy Holy Sabbath mga kapaglaom and welcome to Let's Pray Pilipinas. It's another blessed day to rest in God from all our worldly cares. Amen, Kapaglaom Joy. And we are delighted to spend time with God and with you, of course, mga Kapaglaom, in prayer and in learning more of His sacred counsels through His words. Yes, that's true, Kapaglaom Rinan. We are thankful that today we will not only be sincerely praying together, but we will also be talking about the important lessons on emotional instability. But before going further, we are inviting you to join us in prayer. Let us bow our heads as we pray. Our Father God, once again, we are here to speak to you and ask your leadings. And we are happy, Father, that you are there always, hearing and listening to the needs of your people and granting our different requests. Thank you so much, Father, that you will guide us today as we present to you different concerns of your people here. And thank you also for giving us wisdom through the Holy Spirit that will guide us, that as we discuss this very important topic about impulsivity, we will be guided accordingly, because we ask this in Jesus' name. Amen. Amen. May buntag ug maayong adlaw ipapahulay mga kapaglaom. Live kita karon sa ato ang GSAT Channel 37 and of course atong local antenna Channel 25. O kauban pud nato atong mga kapaglaom karon sa ato ang Facebook Live dinha sa Let's Pray Pilipinas nga Facebook page. Amo kamong giabi-abi sa usa na pud ka oras nga pag-inampuay o tuon sa mga balaang kasulatan. Yes, that's true, kapaglaom Renan. And here in Let's Pray Pilipinas, mga kapaglaom, we have witnessed gayud sa faithfulness sa Ginoo sa iyang pagtubag sa ato ang mga pag-ampo. And karon, talking of that faithfulness, mga kapaglaom, atong pagapaminawan ang mga praise report nga ato ang ma-receive, no, gikan kay kapaglaom Lilidon. Oh, but maybe I think na I delay gamay sa kay kapaglaom Lilidon, but I think ato na lang ni pagabasahon kapaglaom Renan. So we have here a praise report coming from kapaglaom Roger Abangan Maanas, no? Nagpa-pray siya para sa healing and recovery sa COVID-19. Iyan ang request atong September 18. And by God's grace, mga kapaglaom, naayo gayud ang iyahang gipaampo si kapaglaom Wena on September 28. No, ilang ingon nga ni discharge na gyud siya sa hospital, kapaglaom Pastor and kapaglaom Ranay. And another praise report, mga kapaglaom, gikan kini usab sa ato ang kapaglaom, no? Ang next nato nga praise report dinhi, we have also this answered prayer from kapaglaom Virgie Selgas. Iyahang gipa-pray ni adtong September 12. Nagpa-pray siya lang sa iyahang father nga also healing and recovery. And on September 30, no, giayo siya sa Ginoo, and they really praise God for that. And the third one I have here, kapaglaom Renan, is we have from kapaglaom Marlin Season. From Sultan Kudarat, ni atong September 26, iyang gipa-pray si Sigrid Bautista, iyang nga friend, para pod sa healing. And on September 26, to niya gipa-pray, on September 30th, na ulian na gyud siya gikan sa iyang nga balati. And we praise God for that. I think we still have more, kapaglaom Renan. Yes, do not in fact gikan sa Obedencio family, no, dito sa Mantikaw, ang ilahang request gisend ni adto pang August 24 para sa iyahang asawa kay
I'm not sure unsay medical term niini, but ang ato ang term niini sa ato ang language is nabughat, no, si Yeah. Kapaglaom Emeline. And ato siyang gipaampo nga ayo siya, and tuod man, praise God, kay niadtong September 25, mga Kapaglaom, nakaka-recover gyud siya ang iyang Amen. asawa sa kana nga balatian. No? Amen. Doon na po'y gikan ni Caridad Santos ang iyang prayer para po ni sa healing and recovery ni adtong September 18. Ato siyang giampo ang iyang igsuon nga si Carla Mendoza. Kay tua siya sa balay tambalanan ni anang panahona, naigo po siya no sa Yeah. COVID Kapaglaom Enjoy. And pag September 30, mga Kapaglaom, praise God, kay tungod sa mga pag-ampo, naulian gikan sa ospital, nakauli sa gikan sa ospital ang iyang igsuon nga si Praise Carla. God. Oh, so tinuod man Kapaglaom Enjoy ato ang pipila lang ni sa mga na-report nga Yes. mga answered prayers, and I'm sure daghan po ninyo dinha ang mga dunay mga giampo nga natubag na pod sa Ginoo. I encourage you to send that to us and let everybody know how God has worked in answering your prayers. That's true. Amen for that. Thank you, Kapaglaom Renan. And yes, mga Kapaglaom, ang atong Dios wala lang siya nagapaminaw, but nagatubag siya sa atong mga Amen. pag-ampo. And so, niini nga panahon, ato na sa paggadadon, Kapaglaom Pastor, and Kapaglaom Renan, ang ato ang mga prayer requests, nga ato ang na-receive gikan sa atong mga Kapaglaom. And by the way, you can now start sending in sa inyong nga praise reports or mga prayer requests din na sa atong hotline numbers nga inyong makitaan sa atong screen, or pwede sab ninyo ma-comment din ha sa ato nga comment section, no, sa ato nga live program karon. And if ever kundi man galing na nato ma-appeal din today, but rest assured na atay mga team nga record ni ini for prayer. So mga Kapaglaom, again, you can send in your prayer requests sa ato ang hotline numbers or sa ato nga comment section. So this time, we will go on sa ato nga first batch of prayer nga atong na-receive from you. We have here from Kapaglaom Joanna Marie. Iha nga gipapray ang complete healing, no, para niya sa iyaha usab nga self. Ug unsa man ang iyang ginabati karon, she's asking for our prayer for this. Also, gikan sa atong Kapaglaom senders 5065, nagalipong-lipong siya karon, and iyang gihandom nga mawala na unta ni ang iyang ubo ug iyaha nga hilanat nga mawala na unta kini. Also, another one from sender 7290, usa kini ka praise report nga nakauli na gyud si Jane Arden o si Almer J nakatake na pud sa board exam, and ilaha nga gusto nga ipapray nga makabaton sab sila og assurance and comfort sa umalabot nila nga assurance sa umalabot nila nga result Results. ni ini, no, dinha sa gahom sa Ginoo. And also from Kapaglaom Marites Coquila, iyang ipaapil og pray nga wala lang gyud untay rabies ang iro nga nakapaak niya. Oh. Yes, sinaot okay lang gyud unta, no? And another one from from sender 3176, iyang ipapray ang iyang nga daughter nga si Cherry Aguila Granada nga manganak first week sa October. Nga wala lang untay kakulian. And praise report, of course, by the way, kay Kapaglaom Giselle nga na-deliver na gyud niya safely ang Amen. baby. Yes. And I think we have another one from sender 5010. Iyang ipapray nga nagasakit ang iyang likod na siya, and murag iyahang tutunlan pod uga, no, nanunuyo ang kanyang lalamunan. And also nagalisod na siya lisod sa pagginhawa, maybe tungod ani iyang sa iyang lalamunan siguro. So iyaha nga ipapray nga okay lang unta, ang maulian na siya, and mabalik na ang maayo ni nga lawas. And the last one we have here is for Kapaglaom Rogelio Carpena, Kapaglaom Nelly Carpena, and Kapaglaom Mergy Ibanez para sa ilang healing karon Kapaglaom Renan, no, sa family ni Kapaglaom Engineer. We will be praying for them for their healing usab. And also protection sa ilang nga caregiver usab nga mo'y nag-atiman dito nila. Right. So mga Kapaglaom, we are now inviting you to pray with us as we bring this prayer. First batch nato kauban ni Kapaglaom Renan. Alright. Mga Kapaglaom, uban ni kami sa pag-ampo. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for this privilege that we can call upon your name and lift up prayers for our brothers and sisters. Lord, we know that you have already prepared the answers to these prayers. So we ask that you prepare our hearts and minds, dear Lord, to accept your will and to follow your will.
So dear Lord, I'd like to lift up prayers for our friends who are physically sick right now. I'll start with Kapaglaom Joanna, dear Lord. She's asking for complete healing. Ikaw na sayod Ginoo kung unsa nga sitwasyon ang naa kaniya karon. Wala mi nasayod, but you are all knowing, and we trust, dear Heavenly Father, that you will visit her today. Kauban pod sa usa namo kakapaglaom nga dunay mga gipamati pod sa iyahang panglawas karon, nagaubo-ubo og nagalipong-lipong siya. Doon na siya gamay nga hilanat, and I pray, dear Heavenly Father, nga bisitahan nimo ni silang duha karong adlaw, hikapan sila Ginoo sa imong gamhanang mga kamot ug ayuha sila. Lord, I also pray that you will be with our kapaglaoms Ginoo nga nakagawas na intawon gikan sa isolation facility, Lord. Nga unta ang ilahang recovery di kapaglaom Jane Arden maging successful and mas madali pa gyud ang pag-recover niya gikan sa iyang sakit. Ako pong ginadala sa pag-ampo ang results sa exam ni kapaglaom Almer J nga unta sa imuhang kabubuton, imo siyang papasaron o gamiton nimo siya dili lamang sa pag-educate sa mga estudyante niya in the future, bahin sa mga general knowledge Ginoo, but rather magamit po din niya aron ma-educate po ang mga estudyante bahin nimo Ginoo nga makaila sila nimo pinaagi niya. Lord, I also pray sa kaning usa namo ka kapaglaom Marites Coquilla, napaakan siya sa iro Ginoo, and among giampo nga wala lang gyud untay rabies ang katunga iro para dili siya mag-uol ni ini, no, dili lang siya that she will be far from harms Ginoo nga idalit kining rabies in the future. Lord, I also pray kining among kapaglaom nga si Cherry Aguila Granada, mga nakay siya karong first week sa kaning buwana, and among gisali Ginoo ang safe delivery sa kaning bataa, and I pray Ginoo nga imo pong i-bless si kapaglaom Cherry sa iyahang matuto kining bataa nga unta matudloan niya about sa imuha Ginoo nga mudako siya kauban nimo pod. Ginoo, ako pong gi-appeal sa pag-ampo kining usa na mo ka kapaglaom nga dunay gibati sa iyahang likod og nag-uga ang iyahang tutunlan, duna siya gamayng ubo o sipon Ginoo. Naglisod pud siya og ginhawa. So akong giampo nga imo sad siyang bisitahan karong adlaw aron mahikap nimo siya sa imuhang balaang mga kamot and ayuha siya Ginoo. Lastly Ginoo, akong giampo sila ni kapaglaom Rogelio ug Nelly Carpena, kauban ni kapaglaom Mergy Ibanez, dear Lord. Ikaw na sayod sa ilahang kahimtang, sa ilahang panglawas. Akong giampo Ginoo nga i-renew nimo ang ilahang panglawas o maayong panglawas Ginoo. Tabangi sila nga ilahang ma-fight kini nga mga balatian nga naa nila karon. You are the greatest physician Ginoo, og ako ang giampo nga ubanan pud nimo ang ilahang mga caregivers o kinsa magani ang mga naa sa ilang palibot nga nagbantay nila karon. Lig-una pud ang ilahang mga panglawas aron makapadayon sila sa pagdapang sa alaga ni ini nila. Ginoo, tanan kini among gitugyan nga matubag sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. 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 Praise God. Thank you so much kapaglaom Renan for leading us sa tuang prayer this time. And mga kapaglaom, again, we still have more to pray because ang Ginoo dili gyud siya makapuyan to hear us, and makauban nato si Pastor Pagunsan to pray sa ato ang second batch of prayer this time. So sa pagbasa niini mga kapaglaom, ato ihatag kay kapaglaom Renan ang pag-read sa ato nga prayer requests. Yes, so mga kapaglaom ania ang uban pa sa mga ampuana nato atong sugdan gikan para ni kang Roy Van Ada. No, naa siya sa hospital. Actually nagabantay ni siya sa iyahang papa nga nagsakit mga kapaglaom, and ang hangyo lang sa iyahang lola
nga iampo nato siya nga dili lang siya matakdan kung unsa man gani nga mga sakit ang naa dito sa ospital nga di niya makuha, no. Doon na pud tay gikan sa usa ka estudyante mga kapaglaom nga magpaampo kay nahaduol na ang ilahang face-to-face nga clinical duty, so they will be exposed dito sa ospital. Atong iampo ang safety sa tanan nga mga estudyante nato nga nag-eskwela nga nag-require og clinical duty, no, nga face-to-face. Nga unta naa pud ni sila yung mga papers nga ilang kinahanglan i-defend, mga case studies nila, and ang kaning mga gastuhonon, no, dili lalim ang mag-eskwela og medical related nga mga courses kay daghan og gastuhonon atong iampo ilang mga ginikanan nga maka pangita og resources para sa ilang financial nga needs. Doon na pud tay mga kapaglaom nga tua dito sa Mindanao karon usa ka pamilya dayok, no, si kapaglaom Mijen Harley og ang ilang anak nga si Adamar. Na igo ni sila mga frontliners mungod ang parents kapag laom enjoy, so prone yun sila to kaning mga ilahang mga sakit nga dali nila makuha. Naigo sila sa pandemic, so ato naka-quarantine sila, and atong iampo mga kapaglaom nga dili lang sila mo grabe o maka-recover lang sila dayon ng tibuok pamilya. Dunay gikan ni Sender 3251 mga kapaglaom. Dunay 9 months old nga baby, si baby Gianna, tabangan nato sa pag-ampo mga kapaglaom kay nanginahanglan siya immediate nga liver transplant. No? Kinahanglan kini og dako nga kantidad. 2 million ang ato ang gihisgutan dinhi pagkadako nga kantidad, and mga kapaglaom atong pangayoon sa Ginoo nga unta na ay mga malumo nga kasing-kasing nga magatabang niini aron ma-successful og mabuhat kini nga operasyon. Doon na pud tay gikan ni Sender 0548 mapaapil sa pag-ampo para sa iyahang antigen test kining umaabot nga Lunes. Mobiyahe siya padulong dinhi mga kapaglaom sa Dakbayan sa Sugbo, o mahinaot nga unta negative lang siya sa kana nga test. So, mao gyud na ang negative nga gisigig pangayo sa mga tao karon. And doon na pud tay usa ka mga pag-ampo nga dili nato masibya, kining mga matters ato lang kining itugyan dito sa Ginoo. Ginoo na sayod mga do na tay mga dili mabasa mga kapaglaom, but ayaw mo kabalaka nga dili mabasa because before pa ninamo gibasa or before pa gani ninyo gisend, kabalo na ang Ginoo ni ani. Yes, no? And kabalo na ang Ginoo kung unsaon niya pagtubag. Exactly. Ang atuan na lang is to recognize ang giya sa Ginoo. No? So busa karon mga kapaglaom tabangan nato sa pag-ampo. This will be led by kapaglaong pastor. Okay, ang gaampo kita. Amahan namo nga naa ka sa kaitaasan sa mga langit, nga kanunay nagapaminaw sa amo mga paghangyo. Nagapasalamat kami nga ikaw na diha nagapatalinghog sa amo mga kinanglanon. Amo gidala sa imo Ginoo si Brother Royban Ada nga hinaot pa nga Sister Royban nga nagabantay sa iyahang mga pasyente nga hinaot pa nga hindi pod siya matakdan dito sa mga virus sa ospital. Amo sa Ginoo, amo mga igsuon nga naa sa medical lines nga ready na sila mag face to face o ma-defend sa ilang mga cases, o maampingan pod sila sa contamination sa virus, o ginaot pa nga tagaan pod sila og mapamaagi nga makasupport sa ila financial nga mga obligations. Amo sa dala sa imo Ginoo ang amo mga kaigsuonan nga hinaot pa nga mag-ayo ini sila. Si Brother Dayok bilang police officer o Sister Migin nga hinaot pa nga ikaw po mag-amping sa ila bilang mga frontliners malikay sa virus contamination o kauban ni baby Adamar Dayok pod. Amo salta sa imo Ginoo ang amo igsuon nga nagahangyo nga tagaan og pamaagi nga may mga financial assistance or help sa iyang baby nga 9 months old nga pag-transplant sa liver hinaot Inoong ikaw mag-amping sa bata nga mag-ayo, magdako o magintaan po pamaagi nga maka-raise ini nga dako nga kantidad. Amo sa imo Ginoo ang among igsuon nga nagaplano mag-anhi sa Cebu nga hinaot pang mga negative ang iyang antigen test. O
Og amo sa gidala sa imo Ginoo amo mga kauban diha sa Pagadian City. Brother Elvis Ong, Sister Nick Ong, si Bigay nga mag-ayos sila sa ilang positive virus aron nga makahimo sila sa ilang mga responsibilidad. Og si Mark Moros nga naapod nasa rumblon-rumblon nga na sa ICU because of COVID-19 na out pa makarecover po ni siya. O kauban po namo si Jabnel Violet Solidom nga naging COVID positive po diha sa ibahay. Aklan na out pa mag-ayo po. Ikaw nakahibasayod Ginoo sa ilang mga kinanglanon hinaot pa nga nakaabot ini sa trono sa bugay nga mabato namon ang positibo nga pagtubag niini. Og amo sa gidala sa imo ang celebration birthday sang ako nga inahan nga nag-celebrate 90th birthday kahapon. Hinaot pa nga magpabilin nga maayo yang panlawas nga mangin inspirasyon pod sa amo nga mga kabataan o mga kaigsuonan. Salamat nga gitubag mo amon pag-ampo sa pangalan ni Hesus. Amen. 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 Praise God. Thank you so much, Pastor Pagunsan, and congratulations to your Amen. mother, Oo. 90 years old. Yes. No? Years old. Wow, that's nindot kayo na una-una ang taas nga edad kapag laong pastor. And hinaot makaabot sa binana. Amen. Kahibot kita. Yeah, praise the Lord. And so mga kapaglaom, we are so happy that today, again, sa gi-mention ni Pastor Kaganiha, dili lang ta mag-uban sa pag-inampuay, but mag-uban sabta in growing deeper dinha sa mga paglaom ug mga saad sa Dios gikan sa iyang kasulatan. And this month, mga kapaglaom, we are actually celebrating the Emotional Wellness Month. That's why ang topic sa tibuok nga ang tibuok nato nga bulan sa 5 ka Sabado sa October atong pagahisgutan ang mga senyales sa emotional instability. And usa niini karon nga buntag ato ning pagahisgutan unsay ilahanan o mga signs nga nga emotionally unstable di ay ta. And that is the word impulsive or impulsivity. So mao nang ato nga topic karon, how will you know that unsay mga ato hisgutan ang uban pa nga mga butang mahitungod niini. And our quote of the day says, "Through faith in Christ, every deficiency of character may be supplied, every defilement cleansed, and every fault corrected, every excellence developed." And that's from Education, page 257. So, niini nga morning, mga igsoon, atong hisgatan, unsa man ning impulsivity. Unsa man pud ang gisulti sa Biblia, mahitungod niini, kinsa man ang naa sa Bible nga naa ani nga kinaiya. Ug unsa man kaya ang hinungdan ani, no, ato ni hisgutan mga kapaglaom. And the best of all, unsaon nato pag-combat ani nga kind sa behavior nato, no? Kaya na may problema dapat na agi solution. Of course. And so we will be talking about these things. Now, ako pangut-ano na ako mga kauban, Pastor and kapaglaom Renan. Unsa di ay ning impulsivity kapag laom Ren? Okay. Kung ato ang tanawon ang dictionary, sa Merriam-Webster, niingon siya din hiya ang definition is acting or tending to act suddenly and without careful thought. So, unsa na sa Bisaya ka nang mo Madali. diretso lag hamag, no? Nga walay huna-huna diretso na dayon kanang pinakalit. Nga na wala siya careful thought about it. Yes, thank you kapag laom Renan. And now, no, that was really fitted sa question karon, murag madali-dalion, no? Padali-dali nga walay paguna-una sa atong gibuhat. Unsa kaya ang possible outcome ani Pastor based sa study sa science? Actually, kung mauni ang hunahuna sa usa ka tawo, dili gyud maayo ang iyang decision making. Ang results bitaw, dili gyud na siya maayo ang iyang mga resulta kay premature man o risk go pod, no? Yes. Halimbawa, nagagunit siya sa mga kining mga posisyon nga tama ka masilan ba tangang tama. Halimbawa, ining mga leader sa gobyerno. Away sila sa gobyerno, unya naabi ang mga usa ka bag diha nga usa lang kapindot manggawas ang mga nuclear bomb. Yeah. Unya kung impulsive ang leader, pag pislit ana, wa na maggira na. So mauna nga maayo ni nga kuan nga topic. Kay sa una, ang gitan-aw sa mga tao ang EQ, ang IQ. Basta may intelligence quotient, basta maalam okay na siya. Pero karon nga panahon dili na. EQ, emotional quotient na. Amo na karon ang ginapangita sa mga tao kay ngano, ang resulta nindot. Oh,
Oo. So thank you kapag laong Pastor gitubag jud di Pastor ang ato ang pangutana no based sa study unsay resulta ani mga butang gyud nga destructive. Destructive. But now let us look at the Bible mga kapaglaom kinsa man dinha sa Biblia ang naasab niini nga kinaiya. So ato ni siyang isgutan and more pa ana no ato ni madiscovery unya. So kinsa kaya Pastor ang naa sa Bible nga ato ang mahatagan og ehemplo niini nga kinaiya? Actually, ang foremost diya kung sa peak pa, sa tumoy ba sa summit nga tao, only one kundi si King Saul. Oh. Oo, kag kung ato na mabasa ang iyang story, na duha ka incidents diha nga makaingon kita nga basta impulsive gani nga klaseng tao, maproblema gina ang resulta. Pero actually, ang mga tao ma-impulsive nindot na biya pod, no? Kay nga no, kasi panahon sang mga emergency, kini sila mga tao maayong leader. Diba, nasunog. So okay na siya, pero I mean in the general term, di gid ni siya maayo, no, nga klase sa mga pamatasan. Yeah, thank you Pastor. So kapag laom renan, unsa man gamian siya ni Pastor na duha ka incidents no nga nahitabo nakita nato nga na imong impulsive si Saul. So unsa kay itong first niya nga gibuhat kapag laom ren? Kung mahinumduman ninyo na ay story din ha sa 1 Samuel 13:5-14. No, dili na lang nako basahon kita siya, Yes. but you can read on that as we go along with the discussion nga sa kaning nga time no si Saul kay he was not supposed to offer kaning offering. Unang wala siya nakahulat ni Samuel. Nga si Samuel unta mo officiate ana. But na-anxious man siya. So iya na lang gi-offer and it was unlawful for him to do it unta. No, but because of that ni-give in siya and gibuhat na lang niya. Yeah. No? Naapod tay mga ingon ana nga sitwasyon usahay kapag lawom enjoy wherein nga nabitaw naauntay laing tao nga mobuhat ana but dili nakakahulat. Kay murag na nahadlok na baka or naunsa na kadiya nga anong kadugay ba ani niya wala man gyapon niabot. It took days manggod for Samuel to arrive. Mauto na nga mura siya na panik ang Nabalaka. gibuhat na lang niya na balaka siya maayo. Yeah, thank you kapag laom ren and what unsa kaya ang para kay Samuel kapag laom Pastor unsa katong gibuhat ni Saul maayo ba tong iyang gauna-una siya? Oh. Na dili dapat unsa Tama, man, no? Pastor? Actually, kung tanaw na ang atong story sa Biblia, few incidents lang nga makita mo ang ngalan ni Samuel. Ang first dito sa kay Eli, siya ang nagsabdong sa mga kabataan ni Eli nga nagalalapas. Ini few lang ni ang pangutana na ngano nga gina-record ba ni nga passage. Nga every time nga may problema ang mga tao, mugawas dayon si Samuel. Ngano no? Kay ako na ato na tan-aw si Saul manggod wala siya sa Ginoo nga na-connect maayo, no? Actually ang problema ni Saul nahadlok siya kay daghan gud ang kontra nila. Nya pila lang kabuok ang mga Israelites, no? Ang mga Israelites dili trained nga warriors. Farmer ni sila. So kahadlok siya, iya na lang gibuhat ang iyang nahuna-huna mo nang impulsiveness, dili gina siya maayo. Pero usahay ang word nga fear maayo biya pod. Fear God and give glory to Him, di ba? Yes. Okay po na. No, fear is the beginning of wisdom din. Pero on the other side nga positive nga kasagay fear. Pero kini si Saul, problema gid siya kay naguna-huna siya dugay man kaayo. Actually in times like this, lisod ang tao karon maghuwat. Yes. Kaya ang tanang mga tao gusto ng instant. Instant taho, instant noodle, instant wedding, instant marriage, instant tanan mga instant pa. So dili siya ganahan nga maghuhulat mo to nga instead nga iya na sang priest ang pag-offer sang offering, mao na nga nagpadayon siya. That's why when Samuel arrived, nag-ingon biya sa to nga diin ang maayo pagtuman o ang pagkuan sa Ginoo, pag-sacrifice. Yeah, and to thank you Pastor and to think of it no giingon gud ni Samuel, you have done foolishly. Exactly. Yes. Foolishness Oo. gud ang iyang gibuhat nga Oo. nag-una siya sa plano sa Ginoo nga dili to dapat niya buhaton para lang to sa priest but nag-una-una Exactly. gud siya. Oo. And what was the result of it? Unsay resulta ato kapag laom renan sa iyang impulsivity sa una ani nga incident no nga iyang gibuhat? Unsa ang resulta tungod sa iyang gibuhat? Tungod ni ana mga kapaglaom na forfeit ang spiritual blessing nga gikan unta sa Ginoo of being a leader para sa iyahang katawhan. Yes. And besides ang ginirian sa Israelites nawala na as a nation, nagigamit kunta sa Ginoo to spread the gospel,
to show God in them. Pero tungod ang impulsivity, dili gid to maayo. Tungod sa gitawag nga kung sa atong pa sa Ilonggo pa na ng kadas-kadas bala, ng dali-dali. Amo na kita mo na sa Ilonggo na nga ang nagadali dali mapaso. Kay wala kang gahulat, di ba? Pero usahay man pod mo na ingon ako on the other side, usahay kinahanglan pod ang dali kay may mga kinahanglanon. Ana nga dali. No, so thank you kapaglaom Pastor and kapaglaom Renan. So atong makit-an mga kapaglaom no, being sa una pa lang nga incident ni Saul, gitawag jud ni siya og foolishness ni Samuel and the result was na forfeit niya. Giingon good ni Samuel dito nga thy kingdom shall not continue. And posible po ning mahitabo sa atoa when mag-una ta sa plano sa Ginoo na unta siya ihatag nga nindot Correct, right. maayo bat tungod kay nag-una ta di na hinuon to mapadayon sa ato ang kinabuhi. But there is another one usab mga kapaglaom, the second incident no nga nahitabo sa life ni Saul nga nagpakita gihapon nga impulsive siya kapaglaom Pastor. Mao na ang problema kay Saul, ang to ay ika-second niya. Kay katubang manggod siya dito sa mga ingon ako sa kontra ba. Nya kay una niya ang pagpuasa, makuha niya ang regalo sang Ginoo, makuha niya ang emotions ang balatyago sa Ginoo nga maluoy didto. O nya mao na nga siyempre gusto niya nga gokdon ang mga kontra niya, mapirdi didto, naghatag sa dayon og announcement. Walay tao, mga sundalo nga magbutang pagkaon sa ibaba bisan tubig or whatever. Di kundi ang problema niya tungod sang iyang gitawag nga selfish desires. Kay gusto niya nga pildihon gyud ang kontra. Kay una na okay man yung fasting. Actually ang fasting okay po na part na sa atong religious practice or exercise. But because of that, kay gusto niya nga madaog gyud, ano sa natabo kundi fasting sila kundi luya. Yes. Pwede sila. Tinuod, Pastor. And to say, ang atong tan-awon mga kapaglaom, no, thank you kaayo, Pastor. Ang outcome bitaw sa iyong gibuhat tungod sa iyong impulsivity, mga kapaglaom, was ang mga katawhan were very faint. Di-mention yung una kay faint, nasunod yung very faint. Very faint. Nakapoy na sila, Kapoy mas lang. nakapoy pag yun. Oo. And then, mas gamay ang ilang na-accomplish. Ingon yun si Jonathan sa iyang anak nga, kung nagpakaon lang unta, kung gipakaon lang mo sa akong papa, daghan pa unta tagmahimo. Correct, Pero tungod right. kay gadali-dali siya sa iyaha nga pagsulti nga wala siya gahuna-una unsay resulta sa iyang isulti. Nahitabo is even ang kinabuhi sa iyang anak mismo na in danger. Exactly. Kaingon man siya, cursed be the person nga mukhaonan si Jonathan Oo, man ang nikaon. Yeah, so ang life ni Jonathan murag na curse hinuon ato nga panahon. So that was it mga kapaglaom. Atong tan-awon na agyud ang danger sa unahan sa iyaha nga mga gibuhat nga walay pagsulti og pagdesisyon nga walay panghuna-una og unsay resulta sa iyaha nga Correct, pagkabuhaton. So atong tanawon mga kapaglaom karon unsa man ang atong himuon ug unsa man ay by the way karon ang hinungdan sa atong emotional instability Instability. Pastor and kapaglaom Renan. Unsa may hinungdan sa atong emotional instability these days sa atoa na karon nga panahon? Sa atuang panahon, mga kapaglaom, no, we cannot deny nga kini nga mga ang impulsivity nato nowadays stems from or is rooted from our disbelief and distrust dinha sa Ginoo. No, dali kita mahadlok, mo give in ta sa atong mga kahadlok, sa atoang mga doubts, mga kapaglaom, and impatient kaayo ta. May man ka nga kanang moadto ta og grocery store, ma-surprise ko kapaglaom enjoy nga pati sabaw karon instant na. Sa una sinabuan imo pa na siyang kuno no kanang lutuon gyud nimo kanang ma-surprise siya nga halata na lang man gyud kay instant pati sabaw na ana good powder na lang kanang kutaw na lang nimo na ana dayon siya. So kini siya nga mga pamatasan nato karon kay tungod ni kay wala nato gitugyan dinha sa Ginoo ang tanan. Wala tay ing-ana ka lig-on nga pagsalig dinha sa Ginoo and we even doubt His powers. No? Dili nato siya ginauna og tawag when we are in danger or we are in fear. No, ato ang kaugalingon ng atong hisaligan, and that's causing our emotional instability or rather impulsivity. Thank you kapaglaom Ran. And another here also mga kapaglaom hinungdan nato sa ato nga impulsivity karon is wala tay panahon nga ihatag sa Ginoo. Sa diha nga kanang busy na ta kaayo sa tanan and
stress na lang ang atong ginaatubang and we forget kay sa time ni Saul ato kapag laom pastor no dapat ato nga time nga nagdili si Samuel time gyud to nila nga mag-search diha sa Ginoo silang Correct, kasing-kasing to connect with the Lord but they failed to do it muna nga nadala sila sa ilahang kahadlok kayo nawad anuan sila pagsalig sa Ginoo. And pastor, unsa kay mahitabo nga outcome sa atong impulsivity today? Thank you sa nga very important nga question na siya. Ang mahitabo na mawala ang presensya sa Ginoo, no? And of course mawala man kung wala ang Ginoo, wala po na yung pagpapanalangin o pagpakamaayo. Now, kung ato na hibaw-an ni sa pila na itong mga episodes, last month siguro to, kinahanglan gyud nga may regular kita nga communion sa Ginoo. May naa kita gitawag nga time gyud na and place nga kita lang gyud ang Ginoo nagaistoryahanay. Te kung gamiton ta ang ato nga pagka-impulsive, pagkadaso-daso, ati mawala gyud ang paghatag sang Ginoo sa ato. Namuta nga ang Ginoo sa likod, sa luyo, kita dito sa una. Dili dapat ang matabo yung ana. Thank you, Pastor. And now, the last one no, sa ato ang topic discussion karon unsa may gisulti sa Bible nga makatabang nato to combat sa ato ang impulsivity. We have actually A, B, C para dali lang nato madumduman no, and we have our verses and ako ihatag kay kapag laom ranan ang letter A for this. Yes, so mga kapaglaom, letter A is abide in Jesus. And we can find that in John 15:4. No, mga kapaglaom, we have to remember that abiding in Jesus makes us bear the sweet fruit of the Spirit, which is the exact opposite to impulsivity. Thank you kapag laom ran. And we have the letter B and ako sabay ni hatag ni Pastor Pagunsan. Si Haring David naghambal ani, be still and know. In other words, in times nga sirin bitaw ang imo nga nauna, ang imo nga lugar, madunggan biya nimo ang hotek sang Ginoo sa imong hunano sa imong konsensya. Di ba sa panahon ni Elijah, nga na dito siya sa kuweba, nag-agi ang mga kayo, nag-agi ang kusog nga hangin, pero ang Ginoo wala didto. Ang ingon sa Ginoo, dugay-dugay ang still small voice da didto nag-agi. Ato ad ay Ginoo sa still small. Gani mga kaigsuonan, mga kapaglaom, in the business of life. Kinahanglan may time kita nga ikaw lang gid o kita lang gid ang Ginoo. One time story nga gamay lang gid ng story. May Yes, usa Pastor. ka biologist bitaw, naturalist. Agi siya sa busy nga street diya sa usa ka syudad. Ginpahunong niya ang iyang kauban, naihunong pa. Dali lang gid. Kay may nadunggan ako nga cricket. Tunog sang cricket ba? Nya paano madunggan nimo kay daghang sakyanan? Malingaw kaayo, gahod kaayo. Saba. Pero dili lang. Lakat sila, nakita niya ang cricket dito si dalom sa hagdanan. Naga-chirp dito ang cricket. Why? Kay ang iyang dulonggan, being naturalist and biologist, natunong dito, naanad ang iyang dulonggan sa mga nature. Amo sad nang atong kasing-kasing. Kung naanad ang ato nga tagipusoon, connection sa Ginoo, believe me, maabot gid ang gitawag kalinaw sa atong kinabuhi. Amen. Praise God. And we have, thank you, Pastor, wonderful illustration. And the last one is the letter C. Usa sa mga makahatag nato nga makatabang nato nga makombat ni impulsivity is commit your ways unto the Lord. That's from Proverbs 16 verse 3. Atong pangayon sa Ginoo nga i-guard ang ato ang word, i-guide ta sa ato ang deeds, sa atong decision, sa ato ang mga reaction ug sa atong choices mga kapaglaom. Ato ni hatag sa Ginoo before we do anything, before we say anything, before we make choices, let us commit this all to God Amen. so that dili nato ni basulan and that we will be assured nga ang resulta niini is a blessing. Amen. Thank you so much mga kapaglaom for joining us in this discussion, and we will be right back mga kapaglaom after our musical offering. Hinaot kini maghatag man og kalipay ug inspirasyon sa atong mga kasing-kasing.
Welcome back to Let's Pray Pilipinas, mga kapaglaom. This is the place where you don't have to pray alone. Amo gyapong giabi-abi ang atoang mga viewers dinha sa GSAT ug sa atoang local antenna ug sa FB Live. Nanata sa tunga-tunga sa atoang programa Let's Pray Pilipinas. And padayon lang kamo sa pagpadala sa inyuhang mga prayer requests ug duna man gani mo yung mga praise reports ipadala sa mga numero nga makita ninyo dinha sa inyong TV screens ug naa dinha sa Facebook. So mga kapaglaom, magpadayon kita sa pagbasa sa mga pinadalang prayer requests. Akong pagasugdan kining padala sa atong usa ka kapaglaom ang pag-ampo para kang Mr. and Mrs. Liderato, no, nga sa ilahang panimalay murag dunay mga naigo o COVID, atong iampo sila nga unta dili lang magtakod og naamang ganoy na sakit nila og COVID karon nga maka-recover pud gyapon og dili lang mo grabe. Ato pong iapil sa pag-ampo ang tibuok pamilya ni Oscar family nga maayo na unta sila kay 2 weeks na silang nagsakit kapaglaom enjoy kapaglaom pastor nga unta bisitahan pud sila sa Ginoo karon aron sila pang hikapon sa iyahang gamhanang mga kamot. Doon na po'y i-mention din nga naay sakit sa iyahang mata, no? And glaucoma, dili ni siya joke kay murag ang imuhang vision ani ma-impair. So unta dili lang mo kuan gyud dinha nga kahimtang. Ato ang iampo si Linabel Del Rosario nga taga Cagayan. Wala man siya nag-specify kapag laom enjoy unsa kaya iyahang atubang karon. But ato lang siya ipadayon sa pag-ampo sa iyahang mga kahimtang, no? And doon na po'y usa ka prayer request din para sa iyahang anak nga si Candy Cruz. Magpa-swab test siya mga kapaglaom and hinaot nga negative lang ang iyahang results. Ato pong i-appeal sa pag-ampo si kapaglaom Elma Lagare para sa iyahang healing o madali nga pag-recover. Unta ang iyahang oxygen level mo, ang saturation sa iyang oxygen mo saka na pud. And maulian na siya. Ato pong i-appeal sila ni Ariel, Joanne ug si Jessie nga tuwa karon sa COVID ward. So ubay-ubay jud ang mga naigo sa COVID kapag laom enjoy and kapag laom pastor. Mga kapag laom ato gyud sila tabangan sa pag-ampo. And lastly din sa ako ang list, i-appeal na to sa pag-ampo si Brother Eddie Diaros. Doon na siya sakit sa prostate mga kapaglaom and ato siya ampo nga unta maayo siya para makapadayon siya sa pagsimba. So karong takna atong pangabayon si Kapaglaom Joy to lead us in prayer. It will be a pleasure mag-ampo ta mga kapaglaom.
Balaan ug mahigugmao namo nga Dios, daghan kaayong salamat Ginoo sa panalangin nga kami makaduol kanimo pinaagi niining pag-ampo. Amahan niini nga mga takna kami nagadala kanimo kay Mr. and Mrs. Makentura sa ilahamahan nga balatian, Ginoo sa ilang nga edad, ikaw palihog Ginoo mag-amping kanila kung unsa man ilang ginabati karon, ibalik palihog Ginoong Dios ang ilaha nga kusog. Amo usab gina-pray kaniwa amahan ang tinubuok nga panimalay ni kapaglawom Oscar nga nataptan man niini Ginoong Dios nga balatian, and we pray Ginoo nga ikaw palihog amahan mag-uban kanila nga 2 weeks na sila amahan nga naa niini nga mga siguro sakit Ginoo nga ilang ginabati palihog Ginoong Dios, ikaw palihog magtandog kanila pinaagi sa imong makagagahom nga kamot. And also sa amo nga sender ni ini nga prayer, siya man usab amahan ginatugnawan og ang iya nga mata naga-dry. We pray amahan nga ikaw palihog maghatag kaniya kaayuhan. Ginoong Dios, ikaw nasayad sa iya nga sakit ug ikaw man hibaluon sa ang tambal ni ini palihog ihatag kini kaniya amahan. We also pray Ginoong Dios alang kay kapaglaom Rosario, kung unsa man Ginoo ang iyahang nga kahimtang karon, walay natago sa imong mga mata, palihog Ginoong Dios suportahi siya, hatagi siya Ginoo kusog, ipabati kani amahan ang imong pagpakig-uban. We also pray Ginoong Dios para kay Kenny Cruz, kay Candy Cruz sa iya Ginoo nga swab test result nga kailangan niya mag-travel Ginoong Dios sa gawas. We pray amahan nga ikaw palihog maghimo niini nga successful, ikaw lang palihog amahan hatag kaniya man usab Ginoong Dios og maayo nga panglawas alang sa iya nga plano amahan. We also pray Ginoong Dios alang kay kapaglawom Elma nga naa karon sa COVID ward. We pray Ginoo nga ikaw palihog mag-uban kaniya, mag-amping kaniya, maghatag balik sa iya nga kusog Ginoo og pinaagi sa tambal nga iyang gipang-inom, maulian unta siya Ginoong Dios, mabalik sa iyang maayo nga lawas nga makauban na sab na iyang panimalay. Kauban usab amahan kay kapaglawom Arnel, kapaglaom Joannan, kapaglaom Jessie nga uban niya karon sa ward, palihog aman ikaw man usab mag-uban kanila. And we pray amahan nga ang presensya usab ni kapaglaom Elma mahimo nga panalangin ngadto sa iyang mga kauban. We also pray Ginoong Dios alang kay kapaglaom Eddie sa iya nga balatian amahan. Aduna siya prostate nga balatian. We pray Ginoong Dios ikaw palihog amahan magtandog kaniya aron siya makabalik pagsimba, makabalik pag-alagad kanimo, makapadayon amahan sa iyahang pagserbisyo kanimo ug pagdala sa imuha nga pulong ngadto sa uban. Amahan amo kini silang ginadala tanan diha sa imong trono. Ikaw ang nasayod unsa Ginoo ang tambal, unsa ang ilang gikinahanglan, i-provide lamang kini kanila amahan ug hatagi sila labaw sa tanan sa lig-on nga pagtuo, pagsalig kanimo samtang nila kini pag-atubangon. Salamat sa imong pagtubag sa imong mga pag-ampo kay amo kini gitugyan sa imong trono. Pinaagi lamang sa imong balaan nga ngalan, Ginoong Jesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Amen. Alright. Thank you so much, Kapaglaom Joy, for It's leading a the prayer. blessing. It's a blessing. And so it looks like we still have more yes. people to pray for Kapaglaom Joy. What do you have there? And we have here mga kapaglaom dugang nga mga pag-ampo. We have from kapaglao from sender 8326. Iyaha nga ginapapray nga mawala na unta niyaha nga uric acid kapaglaong pastor, and mag-normalize na kini, no? And also we have from kapaglaom na Dita Galeste ato juning kapaglaom kanunay nga nagapaampo nga makatulog na unta siya gikan sa iyang ubay-ubay nga balatian, and we pray nga makabaton siya iyang ipaampo nga mawala na unta ni, especially ang blurred sa iyang mata kapaglaong pastor nga makaklaro na sab siya. We also have from gikan sa ato ang kapaglaom, nagpa-pray siya para kay kapaglaom Meling and Renny Suerte nga nagka-positive man sila, na sila sa hospital karon, uban pud sa ilaha nga mga kaubanan nga nag-quarantine. We also another one from kapaglaom Ray Suralta nga gi-admit sa hospital kay naluya na siya and basin daw nabalikan sa iyang cancer. So we nagpa-pray sila nga maulian siya. Also from kapaglaom Beltran prayer request for kapaglaom Beltran Pagasian sa iya nga full recovery gikan sa iyang hilanat ug buog sipon. And from kapaglaom Novelin Pagasian, request niya para sa full healing and recovery niya nga naa siya karoy anxiety and panic and depression pastor tungod sa iya nga kahimtang. And kapaglaom Rena na atay dugang usab sa FB Live. Yes, gikan sa ato ang Facebook Live from Rio Rose.
Gabayaran. Purpose. No? Please pray for my children and husband to acknowledge Jesus as their Savior. That's a very thoughtful prayer. Gikan po ni Gail Alinab. Usa kini ka praise report mga kapaglaom. Ingon siya, praise God for recovery of my whole family. Thank you for praying for us. My husband's x-ray yesterday is clear already. Amen. And gikan po ni kapaglaom Dindo Hernaldo. Pakisama naman po sa pagpray ang aking mga co-missionary sa CAMAC District. Salamat and happy Sabbath. From Daniel Parcon Amar, happy Sabbath. Please include me in your prayer. Results sa iyahang licensure exam for teachers. So yes, we will pray for that. Unta pasado gito by God's grace. Gikan ni kapaglaong Victoria Navarro, please help us continually pray for healing and recovery for our loving teammate in their health conditions and in these trying times, no, kang Ma'am Linda Bana and sa iyahang husband. No? So daghang salamat sa mga nag-comment sa ilahang mga prayer request. So karong taknaa atong i-request si kapaglaong pastor to lead us in prayer. Pag-aampo kita. Ginoo, pasalamat kami una sa tanan nga hinluan mo kami sa tanan namon nga mga kakiyasan o mga sayop nga nabuhat aron nga ang amon mga pag-ampo, mga ingo makaabot sa imo sa trono sang bugay. Ug amo sad mabaton ang mga nagakinahanglan sa ilang makinabuhi suno sa imong kabubuton. Amon dala sa imo Ginoo ang amo igsuon nga unta balik na sa normal ang problema niya sa iyang uric acid. Hinaot pa nga makatabang ang iya mga lifestyle o mga medisina nga pamubo ni sa iyang uric acid. Amo gidala sa mga Ginoo ang amo igsuon nga pinangga nga si Sister Nadista Galiste. Hinaot pa nga ang iya intawon nga ginapangayo sa imo ginahangyo nga mahatag pod nimo aron nga siya makatulog o maayo. Ug uban pa niya nga mga sakit. Amo sa imo Ginoo ang among mga igsoon si Sister Miling ug Sister Brother Rini, swerte nga maka-recover sila sa problema nining COVID virus aron makahimo sila og ilapod nga natural nga mga pangyabuyan. Amo sa imo Ginoo ang among igsoon si Brother Ray Suralta nga naging problema siya sa iyang cancer sa iyang health. Hinaot pa mag-ayo pod ni siya Ginoo. Ginoo amo sa mo si kapaglaong Beltran paggasian sa iyang full recovery sa iyang gibati ron nga sipon og ubo. Kauban sad si kapaglaong Novelin paggasian nga hinaot pa nga mag-ayo pod ni ang iya nga gibati aron nga maging normal ang iya panginabuhi adlaw-adlaw. Og amo sa imo Ginoo si Brother Journey Hugo nga nagasakripisyo sa mental illness. Hinaot pa nga mag-ayo pod ni siya. Og ang among mga kaigsuonan o ang mga kauban sa buhat o ang mga katawan diya sa Siquijor Island. Hinaot pa Ginoo nga tabangan mo sila in tawon nga magbubo o mag-ayo ang mga COVID problem kay na lockdown sila ining tibuok nga isla. Amo sa imo Ginoo ang among mga kauban, mga igsuonan, mga faculty and staffs and students dira sa Central Philippine Adventist College. Nga 2 weeks na sila lockdown Ginoo tungod sa presensya sang COVID virus. Hinaot pang ma-normalize na ni siya sa dili madugay aron makapadayon sila sa ilang mga ministry. Amo sa imo Ginoo si Sister Rio Gabayaran Purpose nga ang iyang kasing-kasing sincero sa padala sa imo atubangan ang iyang pinangga ang asawa nga si Brother Don, mga anak si Joshua, si Sheila o si Shine nga magbato na sang kamatuoran samtang may panahon pa sang kalawasan. Amo sa imo Ginoo ang mga membro sa Simbak District nga mga missionaries. Hinaot pa nga tabangan intawon sila nga maampingan sila sa ilang mga panlawas o kaalam pod sa pagdala sa maayong balita. Amo sa imo Ginoo si Brother Amar nga intawon ang resulta sa LET exam mangin positibo nga makapasar siya aron mangin misyonero pod siya nimo sa iyang mga responsibilidad. Amo sa imo Ginoo ang hangyo ni Sister Linda og iyang pinangga nga asawa nga kunta mag-ayo pod ang ilang mga
panglawas aron nga ang uban magamit po nila ini sa ilang pagpanginabuhi. Amon dara sa imo Ginoo sing pinasahi si Pastor Alex Waino nga family nga nagpahulay bilang na presidente sa Northern Davao Mission nga nautang nga ampingan mo ang iyang mga pamilya nga tagaan og promise nga sa di madugay maging kauban namo ang tanan nga mga nagpahulay naa sa imong kamot. Tungod sa kinitanan among giangyo sa pangalan ni Hesus. Amen. 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 Praise God. Thank you kapaglaom Pastor and thank you so much mga kapaglaom sa pag-uban nagkanamo ni ini nga kabuntagon. And to conclude sa ato ang discussion kaganiha, we are to remember that we are to maintain our connection with Christ by faith and the continual surrender of our will to Him. Yes, and mga kapaglaom, so long as we do this, He will work in us to will and to do according to His good pleasure. And of course, mga kapaglaom, through faith in Christ, every deficiency of character may be supplied, every defilement cleansed, every fault corrected, every excellence developed. Amen. Thank you so much kapaglaom Pastor nuan sa hanahabilin nato nga mga panahon amo ang hando mga kapaglaom that we will always be guided sa Ginoo sa tanan nato nga pagabuhaton. Amen. And Pastor, wag na pagigamay kayo nga gusto mo share sa imo before ta mag-end karon. Yeah, kung aton tanawon ang atong mga ginhisgutan bitaw, kinahanglan gyud nato ang gitawag presence of mind. Yes. Nga ang problema kung dili ta na anad-ana, di good kita maging makakontrol sa atong mga gibati. That's why again the common denominator is still our choice. Ako pirmi ginabutan na whether you win or lose in the battle of life, you have already won or experienced winning or losing in the mind. Amen. Thank you, Pastor, and thank you once again, mga kapaglaom. Also, thank you, kapaglaom Renan, for being here with us today. A life in Christ is a life of restfulness. This has been your kapaglaom Joy, inviting you to rest upon the Lord and wait patiently for Him. Yes, and mga kapaglaom, it's only in Christ that we can move with prudence. This has been your kapaglaom Renan of Hope Channel Cebu, saying, cast your burden on the Lord, and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. And of course, by constant communion with Jesus, mga kapaglaom, we can be like Him in character. This is Kapaglaom Pastor Pagunsan saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaabag sa pag-ampo din nilang sa Let's Pray Pilipinas! Where you don't have to pray alone.